Iwinagayway ng Tall Blacks ang pagkatalong nalasap ng Gilas sa laban nila dito sa Maynila. 10 taon na ang nakalilipas. Mabilis naman umano ang bentahan ng merch ng Gilas at ticket sa laban ng Gilas at Boomers. At ang ilan nating mga kababayan nangangamba na mawala ang pinaghirapan ng Gilas at tune-up matches sa oras ng laban dahil sa pagpasok umano ni Justin Brownlee sa aktual na bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa nalalapit na bakbakan ng Gilas at Tall Blacks sa Spark Arena, inalala ng huli ang panalo nila laban sa ating pambansang kupunan. Ang nasabing bakbakan ay nangyari sa Maynila o sa MOA Arena 10 taon na ang nakalilipas. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang sinabi ng Tall Blacks sa kanilang official FB page sa facebook.com. Mula sa aming archives, halos 10 taon na nakalilipas sa araw ding ito. Tinalo ng Tall Blacks ang Pilipinas 89-80 sa Maynila. Ngayon muling magtatagpo ang dalawang kupunan. Available na ang tickets. Maaari kayong bumili sa pamamagitan ng link na nasa aming bio. So sa tingin natin mga playoffs, may malinaw na motibo ang post na ito ng New Zealand Tall Blacks. Hindi lang ito simpleng throwback ha. Isa rin itong paraan para mas painitin pa yung hype bago ang laban sa July 3. Kapag binalikan mo kasi yung huli nilang panalo laban sa Gilas, mas naiengganyo ang fans na panoorin kung mauulit ba yung kasaysayan o mababago na to, di ba? Siyempre malaking tulong din yon para mas maraming bumili ng tickets. Pangalawa, para na rin banayad na hamon yan sa Gilas, Pilipinas. Parang sinasabi kasi ng Tall Blacks dito, tandaan nyo ha, matagal na namin ginagawa to laban sa inyo. Pinaramdam nila yung kanilang kumpiyansa at domination kahit hindi pa nagsisimula yung laro, di ba? Isang uri yan ng psychological game na normal lang sa international sports. Pero kung tutuusin mga ka-playoffs, may karapatan din sila maging kumpiyansa dyan eh. Sa kasaysayan ng kanilang paghaharap, mas madalas talagang lumalabas na panalo New Zealand, talo tayo. Kaya hindi rin siya maituturing na yabang lang yung sinasabi nila. Kung hindi, kumpiyansa na nakabase rin sa naging resulta ng kanilang mga naunang laban. Ang magandang epekto nito mga playoffs para sa Gilas, siguro dagdag motivation yan. Mas masarap manalo kapag may ganitong klaseng hamon mula sa kalaban, di ba? Kung magagawa ng Gilas na talunin nila ang Tall Blacks sa July 3, mas magiging espesyal yung panahon na yon dahil hindi lang sila makakakuha ng mahalagang panalo sa qualifiers. Mapatutunayan din nila na hindi mahalaga nangyari 10 taon na yung nakalilipas. Samantala, ramdam na ang suporta ng ating mga kababayan sa laban ng Gilas at Australia. Mabenta umano ang fan shirts ng Gilas Pilipinas, ganun din ang bentahan ng tickets. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang local entrepreneur na si Mark Ingalia sa Australia, kasabay ng pahayag ni Miss Melissa Aguasa, ang Philippine Honorary Consul sa Western Australia, sa report ni Neil Bravo ng Spain. Mabilis yung benta. Gustong-gusto talagang ipakita ng ating mga kababayan ang suporta nila sa Gilas. Halos lahat gusto nilang magsuot ng Gilas gear sa araw ng laban. Mabilis ding nauubos ang mga tickets. Sabik na ang ating mga kababayan na i-cheer ang Gilas Pilipinas. Handa na ang Perth. So makikita sa pahayag ni Mark Ingalia at Melissa Aguasa na hindi lang basketball game ang hinihintay ng mga Pilipino sa Australia. Para na rin siyang malaking pagtitipon ng Filipino community. Kapag sinabi kasi na mabilis maubos yung tickets kasama yung Gilas merch, ibig sabihin talagang gustong ipakita ng ating mga kababayan yung kanilang suporta. Maganda senyales din na marami naghahanda magsuot ng Gilas jersey sa araw ng bakbakan, di ba? Ibig sabihin, gusto nilang maramdaman ng mga player ng Gilas na kahit nasa Australia sila, parang may home crowd pa rin yung Gilas. Alam naman natin na sa halos lahat ng bansang pinupuntahan ng Gilas, laging malakas ang suporta ng mga Pilipino. Isa pang dahilan kung bakit ganito katindi ang excitement is dahil kalaban nila ang Boomers. Isa ito sa pinakamalalakas na kupunan sa buong mundo kaya maraming gustong makasaksi ng laban ng personal. Hindi araw-araw nagkakaroon ng pagkakataon ng OFW at Filipino families sa Australia na mapanood ng live ang pambansang kupunan. So sa tingin natin, malaking factor ang crowd sa larong yan. Okay, nasa home court ng Australia yung laban, pero kung mapupuno ng mga Pilipino ang arena, siguradong mararamdaman ng Gilas ang lakas ng suporta nila. At kung totoo ngang mabilis ang bentahan ng tickets at merch, huwag nang magulat kung sa mismong laban ay marinig natin ang mas malakas na sigawan ng Pilipinas kaysa sa inaasahan ng mga Australian fans. Habang tila handa ang ating mga kababayan na nasa Australia, kabado naman ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Sa kabila ng panalo sa tune-up ng Gilas, pangamba nila mawawala ang magandang inilaro ng Gilas sa oras ng laban. Bunga ng pagpasok ni Justin Brownlee na hindi naglaro sa tune-up matches. Narito ang kanilang kwento.
Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Isa ako sa dismayadong fans. Yung mga ipinamalas na galing at husay ng mga players ay isang halimbawa ng player rotation. They play with chemistry, camaraderie, enjoyment. Bakit nangyari? Kasi no bearing at tune-up lang yan. Sa totoong laro, hindi na ganyan. Why? First, meron ng system plays na mauwi sa pressure, movement limitation, no player rotation. Yung system plays kasi ni Coach Tim nakadesign kay Justin. Sa kanya umiikot yung bola na siya namang nilimitahan na antala ng mga Kiwis kaya nauuwi sa baldog. Pilit ang tira nila o 24-second violation kasi check na nila. Maging yung laro ni Tamayo mawawala yan kasi kapalitan niya si Justin. Maganda yung laro niya kasi mahaba ang playing time niya kasi nga hindi pinalaro si Justin. Alam niyo may point din yung observation ha. Totoo na iba yung takbo ng tune-up games kumpara sa mismong FIBA qualifiers eh. Sa exhibition games kasi, mas malaya ang player rotation at mas nabibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na ipakita ang kaya nila. Pagdating sa official games, natural lang na mas didikit ang coaching staff sa system at sa mga players na pinagkakatiwalaan nila dyan. Posible rin na sinasabi niya na mas mahaba ang naging playing time ni Carl Tamayo dahil nagpahinga si Justin, di ba? Kapag bumalik na si Brownlee, tsak magbabago na ulit ang rotation at ang distribution ng bola. Yun naman talaga yung normal na nangyayari kapag bumabalik ang pangunahing option na isang kupunan. Sa kabilang side, sana may ilang positibong bagay na madala ang Gilas mula sa tune-up games, lalo na ang magandang ball movement, kumpiyansa ng ibang players sa opensa at balance scoring. Kung magagawa pa rin nila sa official game ang ginawa nila sa tune-up, mas magiging mahirap silang depensahan ng New Zealand at Australia. Sa dulo mga ka-playoff, si Coach Tim pa rin ang nakakakita ng buong larawan. Siya ang nakakaalam kung sino yung mainit, sino yung akma sa kalaban, at kung anong adjustment ang kailangan sa loob ng court. Maaari tayong magkaroon ng iba't ibang opinion bilang fans, pero magiging desisyon ni Coach Tim sa mismong laro ang siyang magiging pinakamahalaga. So guys, maraming salamat.